Lumutang na kanina ang isa sa dalawang nakasama raw sa initiation rites ni Marvin Reglos, ang San Beda Law student na nasawi sa hazing di umano. Nagpapagaling naman ang isa pa pero tutulong din daw ito sa kaso. 3 saksi pa ang nagtungo sa Antipolo Police para bigyang linaw ang pangyayari. May report si Steve Dailisan. Matapos dumulog sa Department of Justice, isinailalim na sa Witness Protection Program ang isa sa 2 kasamahan daw sa initiation rites ni Marvin Reglos. Ang San Beda Law student na nasawi matapos ang di-umano'y hazing ng Lambda Rho Beta Fraternity. Tadtad na mga pasa at sugat ang braso ng lalaki. Pumayag na raw itong maghain ng affidavit at inaasahang makakatulong sa pagtukoy sa mga sangkot. Nag-50-50 naman daw ang isa pang kasamahan ni Marvin na kasalukuyang pang nagpapagaling, pero maglalabas din daw ito ng pahayag. I think as witness and possible complainant, both. You can say that it's both. Kasi nga, pag makuha na natin yung statement niya, iti-turn over namin siya both sa PNP and NBI. Ayon sa isang saksi, buhay pa raw si Marvin nang lumabas sa resort bandang alas 7 ng umaga noong February 19. Sa isang lugar daw sa labas ng resort, nagsimulang bumigay ang katawan ni Marvin. Sa nakarating na impormasyon sa abogado ng pamilya Reglos, dinala raw sa isang bahay sa Antipolo si Marvin, habang ang isa niyang kasamahan sa dorm umano sa loob ng San Beda dinala. Nagpapahinga sila sa isang bahay, di ba? Yung mga kamag-anak nila, di ba? Nagpapahinga sila doon. Doon na yun, doon na inatake yun. Alas 3 naman ng hapon dinala si Marvin sa Onciano Medical Center, 8 oras matapos nilang umalis sa resort. Sa isang statement, tiniyak ng San Beda College na gumagawa sila ng paraan para hindi na maulit pa ang sinapit ni Marvin. Samantala, sa Sabado na ng alas 8 ng umaga nakatakda ang necrological service para kay Marvin. Para sa kanyang naulilang kaanak, mabagal ang pag-usad ng kaso. Para mong awa, Apo Pangulo, at tulungan mo kami at maginhawa naman ang isip kong makaisip ng mabuti dahil sa ginawa nilang lapastangan sa apo ko. Hindi rin daw sapat ang pahayag ng San Beda College na posibleng ma-expel ang mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity. Panawagan ngayon ng ina ni Marvin sa magulang ng iba pang nakasama ni Marvin sa initiation. Ang anak ninyo pwede pa ninyong matouch, mayakap. Pero ako, wala na akong anak na mayakap. Kaya nananawagan ako sa inyo na makipagtulungan sana kayo. Steve Dailisan, GMA News.